Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Masasabi kong hindi ako pangkaraniwan dahil ang kwento ng buhay ko ay mula sa pananaw ng hindi isang Pinoy, kundi isang banyaga na may pusong Pinoy. Ako ay nag-aral ng wikang Tagalog dahil kung makikipag-usap ka sa isang tao na gamit ang kanilang sariling wika, iyon ay tunay na may intindihan at ramdam nila ang iyong sikhay dahil naglaan ka ng oras na aralin ang kanilang lengguwahe. Nagsimula ito nung merong bagong lipat na pamilya sa aming lugar. Sa katunayan, kapitbahay namin sila. Unang beses kong nakasaksi ng isang party na labis na masaya mula sa palaro, kainan at ang maingay na karaoke. 10 taong gulang ako noon at isa ako sa mga naimbita sa party na iyon at dito ko natuklasan ang bansang Pilipinas. Lumaki ako sa bansang Canada. Kung kami ay babiyahe pa ibang bansa, ang madalas naming puntahan ay ang mga bansa sa Europa at kung dagat naman ay madalas sa Hawaii o Caribbean Sea. Dito ko din napag-alaman na marami din palang magagandang dagat sa bansang Pilipinas. Nung nagtapos ako ng kolehiyo, niregaluhan ako ng mga magulang ko ng 1-week trip sa Boracay, kasama ang matalik kong kaibigan. Sa unang kita ko pa lang sa islang iyon, ako ay nabighani. Ang buhangin ay malapulbos sa puti, ang kulay ng tubig na nagahalong asul at berde, at merong napakagandang kulay ng sunset. Hindi lang iyan. Ang pagkain ay masarap at ang mga tao ay mainit ang pagtanggap na gaya kong banyaga. Palaging nakangiti, maasikaso, na tila ba isang tunay na paraiso. Kung pwede ko lamang itigil ang oras ang manatili sa napakagandang lugar na iyon ay ginawa ko na. Kaya naman ipinangako ko sa sarili ko, babalik ako sa oras na ako ay makaipon. Pagbalik ko sa aking bansa, nagsimula akong magtrabaho. Sa bawat araw na lumilipas kapag hindi ako abala, palagi kong binabalikan ang mga panahon nung ako ay nasa Boracay. Dahil nagustuhan ko ang bansa, inaral ko ang kultura at pati ang lengguwahe nito. Mahirap man pero natuto ako ng basikong kataga. Sumunod nito, may nakilala akong Pilipina sa online at dito ko pinapractice ang aking Tagalog. At dahil madalas kaming nag-uusap, kalaunan, napapansin ko na nagkakagusto na ako sa kanya. Nung sumunod kong bumisita sa Pilipinas, nagplano kaming magkita mula sa pamamasyal sa mall, sa pagkain sa labas, panonood ng sine, at ang mga paksa naming napag-uusapan, dito ako nagtapat sa kanya ng pag-ibig. Siya din ang una kong naging Pilipinang nobya. Nangarap ako na gusto kong manatili sa bansang ito, ngunit nung mga sandaling iyon ay hindi ko pa kaya. Dahil kami ay magkalayo, hindi din nagtagal ang aming relasyon. Sa mga taong lumipas, dahil abala akong magbuo ng aking propesyon, ito muna ang aking pinagtuunan ng pansin. Kasabayan nito, meron din akong mga nakarelasyon na kapareho ko ng lahi, ngunit hindi din ito nagtagal at naranasan ko din na dumugo ang puso ko. Nung ako ay umidad na 30, nagdesisyon akong magpabalik-balik sa bansang Pilipinas. Minsan umaabot ng 2 linggo, minsan ay 1 buwan, at ang pinakamatagal kong pananatili ay 3 buwan. Sa pagkakataong ito, ang lengguwahe ko sa Tagalog ay mas magaling o mas marami na akong alam na mga salita at nakakayanan ko ng bumuo ng pangungusap at mas mabuti rin ang aking pagbibigkas. Sa ilang beses kong pagbisita, napuntahan ko na ang maraming lalawigan sa bayan ng Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Lahat ng mga dagat na napupuntahan ko ay magaganda, na tunay ngang masasabi kong mas swerte ang mga Pinoy dahil binayayaan sila ng magagandang kalikasan mula sa yamang lupa at yamang dagat. Natuto din akong mag-scuba diving at isa sa nakahiligan kong gawin ito sa tuwing ako ay nagbabakasyon. Hanggang sa dito ko din nakilala ang pangalawa kong nobyang Pilipina na si Helen. Tumagal ang aming relasyon ng 2 taon. Siya ay mabait,
Pero hindi kami nagsasama ng matagal dahil kailangan kong bumalik sa aking bansa upang magtrabaho na pinagkukunan ko ng panggastos sa tuwing ako ay bumabalik ng Pilipinas. Ngunit ang ilang beses kong pagbalik bayan ay hindi sapat upang maging matatag ang aming magkalayong relasyon. At bandang huli, kami ay nagkahiwalay. Lumipas muli ang mga taon, nakilala ko ang aking babaeng papakasalan ko. Sa wakas, handa na akong bumuo ng pamilya. Nakilala ko ang aking fiancé mula sa isang blind date na sinet up ng aking kaibigan. Siya ay isang Pilipina na lumaki sa bansang Canada. Mas marami siyang kamag-anak sa Pilipinas, kaya naman nagdesisyon kaming ikasal doon. Subalit 2 linggo bago ang aming nakatakdang kasal, meron ako natanggap na email na may naghahanap sa akin isang empleyado mula sa isang bahay ampunan. Dahil nasa Maynila ako noong mga panahong iyon at malapit lang naman ang ampunan, pinuntahan ko ito at inalam kung bakit ako nila kailangan makausap ng personal. Pagpunta ko doon, laking gulat ko nang malaman ko na may anak ako. Base sa birth certificate ng bata, ako ang ama na nakasulat doon. Wala akong ideya, wala akong alam. At nung nakita ko ang bata, maputi, halatang ito ay may dugong banyaga. Kaya naman unang tingin ko pa lang, siya ay anak ko. At ito ay 5 taong gulang. Natugma sa taon kung kailan kami huling nagkita at naghiwalay ni Helen. Ang dahilan kung bakit ang bata ay nasa ampunan dahil si Helen ay pumanaw sa sakit at dahil walang malapit na kamag-anak ang nais mag-alaga, dinala ito sa ampunan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ito ipinaalam sa akin ng dati kong nobya. At nung nakita ko ang bata, nakakaawa na iwan ko doon. Hindi ko man gusto itong alagaan nung una, pero wala akong magawa dahil sa akin siya. Ako ang ama niya. At lalo na, hindi ko siya kayang abandonahin. Subalit, nung sinabi ko ang tungkol sa bata sa aking fiancé, hindi niya ito matanggap. Hindi daw niya gusto na magpakasal na meron ng anak ang kanyang mapapangasawa. Dahil kahit kailan, hindi niya raw makukuhang mahalin ang bata na hindi galing sa kanya. Masakit para sa akin ang naging desisyon niya, pero hindi ko naman siya mapipilit. At nung araw nung ibinahagi ko ang balita, tinapos niya din ang aming relasyon, pati ang kasal. Pakiramdam ko nung mga sandaling iyon, binubuhusan ako ng kamalasan. Emma ang pangalan ng bata na ibinigay ni Helen. Hindi ito masyadong magaling mag-Ingles at buti na lang, kahit slang marunong akong mag-Tagalog at kami ay nagkakaintindihan. Napag-alaman ko na maaari palang ilagay sa birth certificate ng bata ang apelyido ng ama kung merong itong affidavit na halatang pineke ang pirma ko, pero nagawan ito ng paraan ni Helen kaya legal ang dokumento ng bata. Isa pa, hindi rin naman ito mukhang Pilipino. Mula sa maputi ang kutis, dilaw na buhok at malaberdeng kulay ng mata. Habang nag-aantay ako ng dokumento para sa kanyang pasaporte, mga papeles at tamang proseso para madala ko siya sa Canada, pansamantala muna kaming nanatili na mag-ama sa Maynila. Hindi ko siya maiwan. Kailangan sabay kaming aalis ng bansa pa uwi. Kasabayan nito, ginamit namin ang panahong ito para makilala ang isa't isa. Tahimik lamang si Emma at ang una niyang tanong sa akin ay kung totoo bang ako ang kanyang ama. At bakit ngayon lang kami nagkita. Sa totoo lang, maging ako ay iyon din ang katanungan ko sa kanyang ina, na ang tanong na ito ay hindi namin kailanman malalaman ang sagot. Sa mga panahong lumipas, unti-unti ko siyang natanggap bilang aking anak. Naging malapit sa puso ko, natutunan kong mahalin, at ngayon, isa sa pinakamahalaga at importante sa buhay ko. Nang dahil kay Emma, meron na akong pamilya at hindi ako nag-iisa. Subalit, ang aming tahimik na buhay ay muli na namang susubukin ng panahon. Isang hapon, habang naglalaro si Emma sa school playground, siya ay nadulas at nalaglag sa itaas na bahagi ng slide. Agad naman siyang nadala sa ospital, ngunit dahil tumama din ang kanyang ulo, kaya siya ay hindi nagkamalay ng 2 araw. Marami namang naisagawang mga test at wala namang nakitang malubhang pinsala.
Pero sa pagkakahulog niyang iyon, meron siyang baling braso at 2 daliri. Habang nagpapaliwanag ang nurse, bigla kong nakita o nahagip ng aking paningin ang blood type na nakasulat sa patient chart. Napaisip ako dahil ang dugo ko ay AB, pero si Emma, O. At dahil nais kong makasiguro, nagpasagawa ako ng DNA test. Ginawa ko ang test na ito para na din sa ikatatahimik ng isip ko. Kasabayan nito, habang nag-iintay ng resulta, si Emma ay nagising na at bumuti ang kanyang kalagayan. Nagtagal pa siya ng 2 araw sa ospital bago siya nakauwi at doon na siya tuluyang magpagaling. Pag-uwi namin sa bahay, napansin ko nang malungkot si Emma. Tahimik at wala ding ganang kumain. Nung una, inisip ko lang na marahil masama o hindi mabuti ang pakiramdam niya. Pero makalipas ang ilang mga araw, ang pisikal niyang katawan ay gumagaling at bumubuti, ngunit ang aura, enerhiya o gana ay hindi nagbabago na tila ba mas lalong lumalamya. Naninibago ako dahil hindi na siya yung dating masayahing bata. Kasabayan nito, ang isip ko ay may halong nakatuon sa resulta ng DNA test na pinagawa ko. Araw-araw palagi ako nag-aabang sa pagdating ng sobre na naglalaman ng resulta. At nung dumating na ang araw na iyon at nakuha ko ang resulta, bigla akong napanganga dahil ang nakasulat ay hindi ako ang biological father ni Emma. Sa madaling salita, hindi lang ako ang nobyo o karelasyong banyaga ni Helen. Marahil kami ay magkasabay o marahil naging sila matapos ang aming relasyon. At dahil hindi ko na ito maikukumpirma, ang tanging palaisipan ko lamang ay kung bakit ako ang naisip niyang ilagay na ama ng bata. Lalo na kung hindi naman ako ang ama nito. Bigla akong natulala. Ang balitang iyon ay labis kong ikinabigla at hindi inaasahan. Maya-maya pa, hindi ko na malaya na nasa tabi ko na pala si Emma at ito ay umiiyak. Daddy, I know. Wika niya at nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. I heard the nurses talking and they speak Tagalog. And they said in Tagalog that it's a good thing I don't need surgery because they don't need to find and prepare the same blood type as mine because I don't match yours. And also, they knew about your DNA test. Sambit niya, kaya pala malungkot at matamlay na siya nung pagdating namin sa bahay. At ang sumunod niyang mga salita ay tuluyan ng nagpaluha sa aking mga mata. Dad, I saw the paper you are holding and it turns out I am not your daughter. And I would understand if you send me back to Philippines. I will always be forever grateful for everything. Thank you so much. Wika niya. Sa isip-isip ko, kailan pa naging matured ang 10-year-old kong anak. Aaminin ko, nagulat ako sa natuklasan ko. Pero napamahal na sa akin si Emma. Sa mga dokumento, ako ang kanyang ama. Hindi ako nakapagsalita, bagkus niyakap ko lamang siya at sinabing, no matter what this paper said, you will always be my daughter. I am your dad. It won't change a thing. Thank you, Dad. Bulong niya. Matapos ang revelasyong iyon, naging matibay at mas malapit pa kami sa isa't isa. Hindi importante sa akin kung meron o walang nag-uugnay sa aming dalawa. Ang mahalaga ay iisa lang ang nasa isip at puso ko na siya ay tunay kong anak. Sa mga katanungan ko hinggil sa desisyon ni Helen ay marahil alam niyang hindi ko pababayaan si Emma. Kaya niya sa akin ipinagkatiwala. Ang desisyon niya ding ito ay nagbigay sa akin ng kasiyahan, layunin, at natutunan ko ang kahulugan ng unconditional love. Sa ngayon, ako ay kasal na. Meron na akong misis na natagpuan ko din ang babaeng tanggap si Emma ng buong buo. At kami ay nabubuhay ng maligaya, sama-sama at puno ng pagmamahalan bilang isang pamilya. Pangalawang video. Nagtitinda ako ng fishball sa aking kapitbahayan. Ang aking ina ang nagsimulang nagbenta nito at nang siya ay pumanaw, ako ang pumalit. Madaming mahirap sa aming lugar. Halos lahat ng mga nakatira dito sa amin, hindi madalas nakakakain sa mga fast food restaurants
o ibang mga mamahaling kainan. At dahil walang ibang pagpipilian, dito sila nagpupunta sa aking fishball stand. Bukod doon, ang rason kung bakit sila madalas bumibili sa aking tinda ay dahil pinibenta ko ito ng masarap na may 5 klase ng sausawan na maaari nilang pagpilian at mura din ang bentahan ko dito. Bagamat batid kong hindi ako kumikita ng malaki, pero sapat na ito para makabayad ako ng kuryente, pambili ng pagkain, tubig at iba pang mga pangunahin naming pangangailangan. Nakatipid naman ako sa pwesto dahil nagtitinda lang ako sa harapan ng mismong bahay ko, na siya namang pabor na pabor sa akin dahil mas maaalagaan ko ang aking anak na babae, na hindi ko na kailangang bumiyahe at maghanap ng trabaho dahil wala din naman sa kanyang magbabantay. Kasi ang aking mister ay pumanaw na din. Kaya kaming mag-ina na lang ang natitira sa mundo. Ang aking anak na babae, kahit na siya ay isang mag-aaral sa elementarya lamang, ay sinusubukan akong tulungan sa tuwing kaya niya. Gaya ng naglilinis siya ng fishball stand at siya din ang aking salesperson sa kanyang mga kaklase. Magaling siyang manghumaling ng mga customers na mga kaklase niya na lagi niyang binibida ang aking fishballs at mga masasarap na sausawan nito sa murang halaga. Madaming mga kaklase niya ang naeengganyo na gustong sumubok. At nung natikman na nila, madalas silang bumabalik mga 3 o 4 na beses kada linggo. Pero pakiwari ko, ang totoo, hindi sa mga salita ng anak kong babae ang nagkumbinsi sa kanyang mga kamag-aral, bagkus dahil sa maganda nitong katangian. Mabait, mapagbigay, palaging nakangiti at matulungin sa kapwa. Madami din siyang kaibigan, kaya marahil isa iyon sa mga dahilan kung bakit sila nagpupunta sa fishball stand at bumibili. Sikat ang aking fishballs sa lahat ng mga tao, mapabata o matanda man. Pero ang pinakamarami kong suki ay ang mga kabataan. Ang pinakaabala kong oras ng pagtitinda ay sa tuwing uwian ng mga estudyante mula sa paaralan at kakain sila ng fishball bago sila umuwi ng bahay. Sa tuwing nakikita ko ang mga bata na nakapila, nag-iintay na makuha ang kanilang sariling fishballs at uupo sa gilid para kumain. Hindi ko maiwasang mag-imahina para akong nagpapakain ng mga sanggol na ibon na nakabuka ang mga tuka at nag-iintay na pakainin sila ng inang ibon. Pakiramdam ko, ako yung inang ibon na siyang nakakataba ng aking puso. Dahil kadalasan, ang mga parokyano ko ay mga bata, ay ito din ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng taasan ang presyo ng fishball na tinitinda ko. Mga estudyante lamang sila. Nakadepende din sa mga magulang, kaya batid kong hindi ganoon kalaki ang kanilang mga baon. Subalit, hindi ko ito alintana. Kahit na hindi man malaki ang kinikita ko, ang puso ko at pakiramdam ko ay ayos lang. Sa katunayan, ako ay kontento at masaya. Hanggang sa isang araw, merong isang batang lalaki na hindi ko pa nakita noon na nagpunta sa aking fishball stand. Mukha siyang nasa ika-6 na baitang ng elementarya. Bumili siya ng fishball at bigla akong nagulat nung inabutan niya ako ng peking pera. Yung peking pera na iyon ay halatang Xerox copy. Akala ko nung una, nagbibiro siya, kaya napangiti ako at sinabing, "Ito ba ang pera mo? May pera ka pa bang iba?" Umiling siya at sumagot na iyon lang daw ang pera niya at wala nang iba. Kaya naman tiningnan ko siya ng mabuti. Sa isip-isip ko, hindi siya mukhang pulubi pero madungis ang kanyang damit. May dumi din sa kanyang muka at walang suot na sapatos o tsinelas. Nakayapak lamang ito. Pagtataka ko. Tinanong ko siya ulit, "May pera ka pa bang iba?" Nung tiningnan ko ang mukha niya, para na siyang maluluha. Nakikita ko nang nagsisimula ng mamuo ito at sumagot siya ng, "Wala po ma'am." Baka nga wala siyang pera. Baka nga mahirap ang pamilya niya at marahil nagugutom. Sabi ko sa sarili ko,
Kaya kinuha ko yung pekeng pera at binigay sa kanya yung fishballs. "Thank you, ma'am," nakangiti niyang sabi at tumakbo palayo. Gumaan ang pakiramdam ko nung nasa isip ko na nakatulong ako sa kapwa. Marahil makakatulong yung binigay kong fishball para maibsan kahit papano ang kanilang gutom. Matapos ang araw na iyon, nakalimutan ko na ang tungkol sa batang lalaking may pekeng pera. Hanggang sa kinabukasan, bumalik siyang muli at ganoon ulit, ginamit niya ulit ang pekeng pera para pambayad ng fishballs. Hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano pa at agad ko siyang inabutan ng fishballs. Nakakalungkot man ang kanyang sitwasyon at sana ay makatulong ito. Paulit itong nagpatuloy hanggang sa umabot na ito ng 5 araw. Dahil palagi ko siyang nakikita, napagtanto ko na baka nga gutom na gutom siya at walang makain. Dito na ako mas lalong naawa sa kanya. Nung pagbalik niya ulit kinabukasan, binigyan ko siya ng mas madaming fishball kaysa nung mga nakaraan. Inilagay ko ito sa malaking plastic bag at sinabi sa kanya na, "O eto, pwede mo itong ibahagi sa pamilya mo. Pwedeng-pwede ka ding bumalik dito kahit anong oras kung gusto mo pa ng fishballs. Hindi mo na kailangan gamitin yung pekeng pera. Basta punta ka lang dito at bibigyan kita ng fishballs, okay?" Nakatayo siya doon na nakatulala, nakatingin sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya ang bag at sinabing, "Salamat po, ma'am." Habang sinasabi niya ito, parang maiiyak na siya at saka bigla siyang tumakbo. Naisip ko, ibukod yung fishball para sa batang lalaki para pagdating niya bukas ay kukunin na niya lang. Ngunit ang batang lalaki ay hindi na bumalik matapos noon. Sa isip-isip ko, hindi kaya napahiya siya nung sinabi ko na alam ko yung tungkol sa pekeng pera. Sana pala hindi ko na yun binanggit. Hay, sana okay lang ang bata. Dahil ang oras ay hindi tumitigil, ang memorya ko sa batang lalaki ay nawala sa paglipas ng panahon. At ganoon pa din ang buhay ko. Nagtitinda pa din ako ng fishballs. Ang buhay ko ay walang masyadong nagbago. Katulad pa din noon mula nang magsimula akong magtinda nito. Kasabayan nito, ang pagkakaiba lang ay ako ay tumatanda at nagkakaroon na ng mga sakit. At madalas kong iniinda ay ang aking likuran, marahil dala sa pagtitinda dahil madalas akong nakatayo. Kapag hindi ko kaya ang kirot, umuupo na lamang ako. Pero masakit sa tuwing ako ay tatayo, kaya madalas iniiwasan kong umupo dahil mas lalong masakit kung uupo at tatayo ako. Hindi man ako umiinda sa harap ng anak ko, pero batid niyang may nararamdaman ako. Kaya madalas siyang nagkukusa na hilutin ang likuran ko halos kada gabi. At sa tuwing nagmamasahe siya, palagi niyang bukang bibig na hindi siya makapaghintay na lumaki na para siya naman ang magtatrabaho at ako ay magpahinga. Mapalad ako at biniyayaan ako ng Panginoon ng isang mabait na anak na tulad ng aking anak. Hanggang sa kalaunan, siya ay lumaki, nakatapos at nagkaroon na ng trabaho. Siya ay isang nurse. Pinasok niya ang mundo ng medisina dahil gusto daw niya akong gumaling. Siya ay nurse sa isang malaking ospital. Madalas niya akong pagsabihan na ihinto na ang pagtitinda ng fishballs. Pero hindi ko magawa dahil ito ang ginagawa ko buong buhay ko. Hindi ko alam ang ibang mga gawain kundi ang pagtitinda lamang ng fishballs. Parte na ito ng buhay ko kaya hindi ko magawang huminto o ihinto kaya madalas akong bungangaan ng anak ko. Hanggang sa isang araw, meron daw siyang napupusuan, isang doktor sa parehong ospital na pinapasukan niya. Sabi pa nga niya, man of her dreams. Natawa ako ng bahagya nung marinig ko iyon, pero naalala ko din nung kabataan ko. Para kang nasa alapaap kung ikaw ay umiibig. Ang laki ng ngiti niya habang inilalarawan niya sa akin yung binatang gusto niya. Mabait, maginoo, at isang doktor na maaring makatulong sa amin na tumingin sa iniinda kong sakit sa likod. Ang saya-saya niya. Ako bilang ina,
Masaya din ako para sa aking anak. Pero ang kasayahang ito ay hindi nagtagal. Nung isang umaga ng Sabado, nagising ako at nakita ko siyang umiiyak sa sala. Nagulat ako kung bakit siya tumatangis. Nabihirang mangyari sa kanya. Madalas siyang nakangiti at palaging nagbibiro. Kaya naman nilapitan ko siya kaagad upang damayan siya at alamin kung bakit siya umiiyak. Nung siya ay tumahan, nagsimula siyang magkwento. Kumakain daw sila ng kanyang nobyong si Adrian. Maayos at masaya silang naghahapunan. Walang problema at ang gabi ay perpekto para sa kanilang romantic dinner date. Hanggang sa dumating sa ako na ang kanilang paksang pinag-uusapan. Nabanggit niya na ako ay may karamdaman at naisip niya na baka pwede kaming humingi ng opinyon tungkol sa sakit ko. Nag-usap sila ng nag-usap hanggang sa napag-usapan na nila ang tungkol sa trabaho ko, anong ginagawa ko at kung saan kami nakatira. Nabanggit niya ang tungkol sa pagtitinda ko ng fishballs sa harapan ng bahay namin at ang lugar kung saan kami nakatira. Nung marinig niya ang sagot ng anak ko, ang mukha ni Adrian ay biglang nagbago at tumigil magsalita. Ikinuyom ang kanyang kamao at mahigpit ang pagkakahawak sa kubyertos. At maya-maya pa, bigla na lang itong tumayo at nagpaalam at ang sabi sa kanya, tatawagan na lang siya. Sinubukan niyang magtanong kung bakit, pero ang bilis nitong umalis. Sinubukan niyang tawagan ito, pero hindi ito sumasagot. Siguradong sigurado ang anak ko na kaya umalis ang nobyo niya ay dahil nalaman nito na kami ay maralita na nakatira sa isang mahirap na kapitbahayan. Ngunit mabait daw itong tao, kaya naman hindi niya lubos maisip na dahil lamang kami ay dukha. At napagtanto ni Adrian na nakikipag-date siya sa katulad ng anak ko na hindi bagay sa estado niya bilang doktor. Hindi man siya makapaniwala na iyon ang dahilan ni Adrian nang biglaan niyang pag-walk out sa kanilang masayang dinner date. Hindi niya alam kung anong iisipin o gagawin. Kaya iniiyak niya na lamang ang sakit ng kanyang damdamin. Kaya naman, niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. At pareho na kaming umiiyak. Nakakadurog ng puso na masaksihan na lumuluha ang aking anak. Naisipan kong paglutuan siya ng kanyang paboritong lumpia, fishballs at spaghetti na sa tingin ko ay magpapagaan ng kanyang mabigat na puso. Habang nagluluto kaming mag-ina, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sabi niya si Adrian ang tumawag at nandoon daw siya sa labas ng aming bahay. Lumabas siya para kitain si Adrian, pero bago siya lumabas, hinawakan ko ang kamay niya at ipinaalam ko sa kanya na magiging okay din ang lahat kahit anuman ang maging resulta. Tumango siya at pareho naming nginitian ang isa't isa. Lumabas na siya at ako naman ay patuloy sa paghahanda at nagluluto ng pagkain. Ang tagal niya bago pumasok ng bahay, kaya naman medyo kinakabahan na ako. Papunta na sana ako ng pintuan para tingnan ang nangyayari nang bigla siyang pumasok. At nung pumasok siya, ang anak ko ay nakangiti. Senyales lang na naging maayos silang dalawa. Nakahinga ako ng maluwag at nagpasalamat sa Diyos. Hawak-hawak din niya ang kamay ni Adrian nung pagpasok nila sa bahay. At maging si Adrian ay nakangiti din. Pero nagtataka ako dahil hindi lang silang dalawa ang pumasok. Sa likuran nila ay merong dalawang matandang mag-asawa. Nagtungo ako para batiin ang mga bisita ng anak ko at ipinakilala niya ang dalawang matanda ay ang mga magulang ni Adrian. Malugod ko naman silang binati, pinatuloy at pinaupo sa aming munting sala. Buong akala ko ang pag-uusapan namin ay ang tungkol sa aking anak na babae. Pero ang kinalabasan, ako pala ang paksa ng usapan. Naalala niyo po ba ang batang lalaki na bumili sa akin ng fishball na gamit ang pekeng pera? Tama po kayo ng hula. Si Adrian po ang batang iyon. Hindi siya mahirap gaya nung iniisip ko noon. Sa katunayan, mayaman ang kanyang pamilya. Pero isa siyang malaking sakit ng ulo
puro perwisyo noong bata pa siya. Hindi siya nag-aaral at buong araw ay nang aasar siya sa ibang mga bata at nanggugulo sa kanyang kapitbahayan. Sa labis na sakit ng ulo na binibigay niya sa kanyang mga magulang, ang mga ito ay pinabayaan na siya. Hanggang sa marinig niya sa ibang mga bata ang tungkol sa fishballs ko. At naisip niya na nakakabagot na kantsawan ang mga bata, kaya naman naisip niya na ako ang biruin niya. Nagtungo siya doon gamit ang Xerox copy na perang pambayad ng fishballs. Akala niya nung una, magagalit o maaasar ako, pero laking gulat niya na tinanggap ko yung peking pera at binigyan siya ng fishballs. Kaya naman, sinubukan niya ulitin ito at tingnan kung hanggang kailan ko ito gagawin. At nung araw na binigyan ko siya ng napakaraming fishballs na nakalagay sa malaking plastic bag, biglang meron siyang naramdaman. Parang may pumukaw sa kanyang puso. Dahil sabi niya, iyon daw ang kauna-unahang pagkakataon na may nakilala siya na talagang tunay na mabait at mapagbigay. Kahit na alam kong peke ang pera niya, ni hindi ko man lang siya inusisa o hinusgahan at ako ay bukas ang bisig na nagbigay sa kapwa. At pakiramdam ni Adrian, bakit ang bait ko sa batang tulad niyang spoiled brat, troublemaker at sakit sa ulo na batang gaya niya. Hindi ko alintana kung anuman ang estado sa buhay ng isang tao at handa akong tumulong. Nalikas na busilak ang puso. Doon niya napagtanto ang kanyang mga pagkakamali at labis siyang nahihiya sa kanyang inasal at ginawa. Ikinumpara niya ang sarili niya sa akin at siya ay walang-wala sa kalingkingan ko. Doon din siya nagdesisyon na baguhin ang direksyon ng kanyang buhay. Ako ang naging inspirasyon niya para maging mabuting tao sa sarili at sa kapwa. Mula noon, pumasok na siya sa paaralan at nag-aral. Naging mabait siya sa mga kaibigan niya. Naging mabuti siya sa kanyang mga magulang. Siya ay naging isang ganap na ibang tao. Sa kanyang pagbabago, mga tao sa kanyang paligid ay hindi maiwasang malaglag ang panga dahil hindi sila makapaniwala. Gusto rin daw niyang tumulong sa kapwa na tulad ko, kaya siya naging doktor. Nabanggit din ni Adrian na bibisitahin niya ako balang araw para magpasalamat, pero ang tadhana ay may ibang plano at nakilala niya ang anak kong babae na may-ari ng fishball stand na naging inspirasyon niyang magbago. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, lumuluha si Adrian at siya ay nagpapasalamat sa akin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ako makaimik hanggang sa lumapit sa akin ang mga magulang ni Adrian at niyakap ako ng kanyang ina at kinamayan naman ako ng kanyang ama. Maging sila ay nagpasalamat dahil sinagip ko daw mula sa kadiliman at ipinakita sa kanilang anak ang liwanag. Hindi pa rin ako nagsasalita. Nandoon lang ako, nakaupo na parang bato. Natouch ako dahil hindi ko alam na meron pala akong binagong buhay at naging maganda ang resulta. Hindi ko akalain na magiging ehemplo ako ng magandang katangian. Hanggang sa tumingin ako sa anak kong babae at bigla siyang ngumiti, sabay sabing, gusto niya ng spaghetti? Lahat kami ay tumawa at pinunasan ko ang luha ko at tinapos namin ang pagluluto. Nagluto ako ng kabundok na spaghetti at iba pang putahe na animoy may piyesta nung araw na iyon. Si Adrian at ang mga magulang nito ay pinuri na masarap ang aking mga niluto. Ang eksenang iyon ay nangyari maraming taon na ang nakakalipas. Si Adrian at ang aking anak ay kinasal at masayang nagsasama. Tinulungan din ako ni Adrian na matingnan ang aking likod at ngayon ay mas bumubuti na ang lagay ng katawan ko. Hiniling din nila Adrian at ng aking anak na tumira ako kasama sa kanilang bahay. Ngunit ako ay tumanggi. Gusto ko pa rin ipagpatuloy na magbenta ng fishball hanggat kaya ko. Ito ang aking buhay, libangan at kaligayahan.
Kaya naman madalas akong binibisita ng aking anak at ni Adrian kada linggo. At sa tuwing bumibisita sila, laging busog si Adrian mula sa fishballs. Pangatlong video. Lumaki ako sa maluwalhating probinsya ng pagsasaka sa bayan ng Nueva Ecija. Kahit saan ako tumingin, ang nakikita ko ay mga palayan at mga taniman na mamangga sa abot ng aking paningin. Na sa tingin ko, ito ang tunay na isang breadbasket ng Pilipinas. Ang aking mga magulang ay mga magsasaka. Hindi namin pagmamayari ang lupang sakahan, kaya nagtrabaho sila sa mga sakahan o iba pa. At kung saan may mga taniman ng mangga, basta ang mahalaga mayroong pagkakakitaan nung araw na iyon. Isa ako sa 7 nilang anak. Ang aking mga magulang ay nagsisikap magsaka para mayroong maibigay sa kanilang mga supling. At isang mahalagang bagay ay tinuruan nila kaming magkakapatid na kumita ng pera para matulungan namin sila sa mga gastusin. Ang pananaw ng aking mga magulang ay ang pagtatrabaho at kumita ng pera. Kaya palagi nilang sinasabi sa amin na dapat kaming magtrabaho at kumita ng pera sa lalong madaling panahon. At walang humpas na habilin sa tuwing hapunan ang kanin na kinakain namin at sasabihin, "Tingnan mo itong kanin. Saan sa tingin mo nagmula ito? Mula sa pagtatrabaho. Tandaan nyo yan." Ngunit nakakalungkot ang kanilang ideya na ang pagtatrabaho ay ito ang kanilang prioridad kaysa sa ibang mga bagay gaya ng paaralan. Anong maganda sa eskwelahan? Wala, diba? Sayang lang yung oras na ginugugol nyo sa paaralan. Iyan ang madalas nilang sinasabi sa aming magkakapatid. Dahil sa pagsasabi nito sa amin araw-araw, nakaapekto ito sa aming magkakapatid, kaya kaming lahat walang ganang mag-aral. Subalit, iba ako sa aming magkakapatid. Gusto kong mag-aral. Madali kong naiintindihan ang mga paksa na tinuturo ng aming guro, mga konsepto ng mga mathematical problems at kung paano ito isolve. Madali din akong magkalkula, halimbawa, sukat ng isang kwarto at kailangan bumili ng pintura. Mabilis kong matukoy kung ilang galong pintura ang kakailanganin at matutunan ang pamamaraan kung paano mabuo ang isang paru-paro mula sa uod sa asignatura ng siyensya. Kapag nakikita ako ng aking mga magulang na ako ay nagbabasa ng libro, pagsasabihan nila ako na, "Bakit ka nagsasayang ng oras? Kung wala kang gagawin, matulog ka. Mag-ipon ka ng lakas at tumulong ka sa amin magtrabaho sa bukid." Dahil ganito ang kanilang pananaw at nung makatapos ako ng elementarya, nagtrabaho na ako kaagad sa bukid. At ipinagpatuloy ko ang trabaho kong ito hanggang sa ako ay nagsekondarya. Sa edad ko, hindi malaki ang halaga na binabayad sa akin, pero sa isip ng mga magulang ko, hanggang sa mayroong perang kinikita ay ayos na ito, kaysa ang aksayahin ko ang oras sa pag-aaral o pakikipaglaro sa ibang mga bata. Kaya sa maiksing panahon, ang aking mga kamay at paa ay naging magaspang at puno ng makakapal na kalyo at sunog na balat. Sa isip-isip ko, sa murang edad, isa na akong ganap na magsasaka. Dahil sa labis na pagod sa trabaho araw-araw sa bukid, nawalan ako ng interes sa pag-aaral hanggang sa ang mga grado ko ay pasang-awa na lamang. Wala na din akong ganang mangarap dahil tanggap ko na ang buhay ko na susundan ang yapak ng aking mga magulang. Hanggang sa nagtrabaho kami sa isang may taniman ng mangga. Normal na ito sa amin na palipat-lipat ng bukirin. Nung dumating kami doon at nakita ako ng matandang babae na may-ari, nagulat siya nung nakita ako dahil sa edad ko. Narinig ko pang nagmakaawa ang aking mga magulang na payagan ako magtrabaho dahil hindi niya gusto na kumuha ng trabahador na bata. Dahil pinahintulutan niya ako magtrabaho, diretso ako lagi dito mula sa aking paaralan hanggang sa matapos ang oras ng trabaho ng aking mga magulang. Ang trabaho ko sa taniman ng manggang iyon ay nagbubuhat ng mga fertilizer, nagpuputol ng sanga, naglalagay ng bakod at iba pa na maaari kong gawin. At pinaghusayan ko ito dahil ayaw ko na ako ang maging dahilan na mawalan ng trabaho ang aking mga magulang. Isang araw, habang ako ay nagpupuno ng tubig sa tangke, nadaanan ko ang may-ari na namimitas ng mangga at nakatungtong sa natutuping hagdanan nang marinig ko siyang napasigaw at babagsak siya mula sa kanyang tungtungan. Agad kong binitawan ang baldeng bitbit ko at mabilis ko siyang hinawakan. Nauna akong bumagsak at siya ay bumagsak sa ibabaw ko. Siya ay matanda na at magaan kaya naman hindi ako nasugatan
Pero siya, labis ang kanyang pag-aalala at nakailang libong beses na ata siyang nagtanong kung ayos lang ako. At ilang beses din akong sumagot na ayos lang po ako at wala naman akong sugat. Nung kumalma siya, binigyan niya ako ng malamig na mango juice. At habang ako ay umiinom ng juice, kinausap niya ako. Napag-alaman ko na isa pala siyang retiradong propesor mula sa isang pangunahing universidad sa lalawigan. Nabanggit niyang gusto niyang magtanim ng mangga kaya bumili siya ng farmland bago magretiro at ito na ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon. Hanggang sa tinanong niya ako na bakit ako nagtatrabaho imbes na mag-aral lalo na sa edad ko. Sumagot ako ng gusto ko pong kumita para hindi po kami magutom at saka po ma'am, aksaya lang po sa oras kung mag-aaral pa ako. Hindi naman dito tinuturo kung paano kumita ng pera. Magtrabaho na lang po ako kaysa na masayang ang oras. Nung marinig niya ang sagot ko, akala ko ngingiti siya. Pero malungkot ang reaksyon niya at sumagot ng, pero Lito, ang layunin ng pag-aaral ay makagawa ka ng isang makabuluhan at malagang bagay para sa iyong sarili at maging sa ibang tao. Kung mag-aaral ka, edi wala kang aalalahanin tungkol sa pera dahil kung meron kang pinag-aralan, ito ang iyong magiging puhunan para kumita ka ng mas malaking pera. Pero po ma'am, yung mga kakilala ko na nagtapos na ng high school, magsasaka o yung iba janitor po ang trabaho. Nahihiya akong sagot kasi hindi mo sinubukan. Ang ginawa mo lang basta ka lang makapasa pero hindi mo sinubukan na matuto. Kalmado niyang pagkakasabi. Sa totoo lang po, gusto ko pong mag-aral kaya lang po nahiya na ako at hindi ko na matuloy. Nung pagkasabi ko nun, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at nagsalita ng, talaga? Nung natapos ko na inumin ang juice at nagpasalamat, bago ako umalis, sabi niya gusto niyang makausap ang aking mga magulang at sabihin ko ito para makausap niya sila kinabukasan. Nung sinabi ko ito sa aking mga magulang, nasigawan ako ng aking ina at tinanong ako kung bakit daw sila gustong kausapin at kung meron akong ginawang kasalanan. Pagdating namin sa bahay niya, naghanda siya ng tanghalian para sa amin. Ikinagulat ito ng aking mga magulang at maging ako. Habang kumakain kami ng tanghalian, nabanggit ni ma'am ang tungkol sa aking pag-aaral. Pero po ma'am, ang eskwelahan ay hindi naman po nakakatulong para kumita ng pera. Maraming salamat po sa pag-aalala po ninyo, pero mangyari po lamang na ipagpatuloy na lang po niya ang trabaho. Kung okay lang po sa inyo ma'am, wika ng aking ina. At nagulat ako sa isinagot ni ma'am, natuturuan niya ako kaysa ang magtrabaho. Imbes na ako ay magtrabaho, igugugol ko na lang ito sa pag-aaral at siya na lang ang mag-aabot ng baon ko at tuwing Sabado-Linggo, doon na lang ako magtatrabaho para may kita pa din ako. Nagkatinginan ang mga magulang ko at ngumiti at nagpasalamat sa kanya. Nabatid kong gusto nilang tumanggi at naiilang kaya pinabayaan nila ito at ang mahalaga ako ay kumikita pa din ng pera. Hindi lang yan, nung sinabi ni ma'am ang salitang kolehiyo, bigla akong napaupo ng tuwid. At kung mag-aaral si Lito ng mabuti, maaari siyang magkolehiyo sa dating universidad na pinagturuan ko at maaari siyang makakuha ng scholarship. Dagdag niya. Subalit, ang nakakahiya na halos hindi ako makapaniwala doon sa sinabi ng mga magulang ko. Salamat po ma'am, pero paano na po mawawalan kami ng katukatulong sa aming trabaho? At malaking tulong po sa amin ang kinikita ni Lito. Malaking pera po ang kakailanganin sa kolehiyo. Sayang lang po sa oras kung doon po niya igugugol ang kanyang panahon. Hiyang-hiya ako sa sinabi ng mga magulang ko. Heto na nga at nag-aalok ng magandang oportunidad si ma'am, pero ang mga magulang ko naman ay inaalala lang ang pera. Ni hindi ko maiangat ang ulo ko sa labis na kahihiyan. Nung sinabi ni ma'am na pwede naman akong magtrabaho habang nag-aaral, ang mukha ng aking mga magulang ay kumislap at lumiwanag na nakakasilaw na parang sikat ng araw. At saka sila nagpasalamat sa kanya. Nung gabing iyon, bumalik ako sa kanyang tahanan at nakailang libong beses na nagpasalamat sa kanya. Iyon ang pagsisimula ng pagtuturo niya sa akin. Marami ding mga araw ang lumipas bago humupa ang aking pagkailang, pero lagi niyang sinasabi na ilang dekada na siyang nagtuturo at ito ang kanyang hilig at palagi siyang masaya kapag siya ay nagtuturo. Kaya huwag ko daw intindihin ang walang kwentang bagay at ituon ang aking atensyon para matuto.
Kahit ilang panahon na ang lumipas, ang tingin pa din ng mga magulang ko ay pag-aksaya lang ito sa oras. Ako naman, ayaw ko si ma'am na mabigo, masayang ang pera at lalong-lalo na masayang ang oras. Kaya nag-aral ako ng mabuti. Ito ang nagbigay sa akin ng inspirasyon para ganahan akong mag-aral. Ang bawat paksa na kanyang tinatalakay ay mabilis ko itong matutunan. Ang lahat ng bagong kaalaman na nalalaman ko ay parang ulan na bumubuhos sa aking utak. Masaya si ma'am dahil mabilis akong matuto at dahil dito, mas ganado din siyang magturo. Magmula nun, naramdaman ko ulit na maging uhaw sa mga impormasyon. Napagtanto ko na gustong-gusto ko pala ang mag-aral. Para sa akin, ito ay masaya at kaaya-aya. Sa bawat kaalaman kong natututunan, ang mga mata ko ay lumalaki at nakikita at nauunawaan kung paano ang mga bagay ay naging makatwiran at lumalawak ang aking pananaw. Mahigit 3 taon ang lumipas, nakatapos ako ng may pinakamataas na karangalan sa sekundarya at ako ang valedictorian at inialay ko ang aking talumpati kay ma'am. Nung ako ay nagsalita sa entablado, nakita ko ang mukha niyang nakangiti na tila ba lahat ng naituro at naitulong niya sa akin ay sulit at kita ko ding proud siya sa akin. Meron kaming larawan ni ma'am nung graduation ko na hanggang ngayon ay nasa loob ng wallet ko. Noong gabing iyon, inimbitahan ni ma'am ang buong pamilya ko sa bahay niya para magdiwang ng aking pagtatapos. At dito niya din sinabi sa akin na magsisimula na ang panibago kong pakikipagsapalaran sa kolehiyo. Lito, huwag mong sayangin ang iyong oras. Huwag mong sayangin ang iyong buhay. Mag-aral ka at mangarap ng mataas para mahanap mo ang itinakda para sa iyo. Sabi ni ma'am sa akin. Hindi kumibo ang aking mga magulang, ngunit sa kanilang mga mata, mababasa mo na hindi pa din sila kumbinsido dito. Pero sa bawat araw na lumilipas at nakita nila na magaling ako sa eskwelahan, nakikita ko na o pakiramdam ko na parang nagbago ng bahagya ang pananaw nila hingil sa pag-aaral. At naisip ko na kung maaabot ko ang aking pangarap, magiging daan ito para tuluyan ko silang makumbinsi na hindi pag-aaksaya sa oras ang pag-aaral gaya ng kanilang iniisip. Nakapasok ako sa universidad kung saan si ma'am ay dating propesor at nakakuha din ako ng scholarship. Naging interesado ako sa ecology, ang pag-aaral sa mga halaman at ecosystem. Nais kong maunawaan kung paano pangalagaan at mapanatiling maganda ang kalikasan ng Pilipinas at sa ikabubuti ng mga magsasaka, pati na rin sa kapaligiran at turismo. Kahit noong kolehiyo, madalas akong dumadaan sa bahay ni ma'am. Nagbabahagi ng mga bagay-bagay na mga natutunan ko, hinihingi ang kanyang opinyon o payo tungkol sa aking mga aralin at maging sa karir na gusto kong tahakin. Noong mga oras na iyon, ang tawag ko na sa kanya ay Lola. Siyempre si Lola buong buo ang kanyang suporta. Nakita niya ang pagmamahal at pananabik ko na matuto, kaya hinimok niya akong maging isang propesor din. At siya din ang nagsabi na ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral at tapusin ang aking graduate degree. Dahil nagustuhan ko ang kanyang mungkahi, sinunod ko ang kanyang payo. Napakahaba ng daan ang aking tinahak mula sa 4 na taong kolehiyo at 5 taon sa graduate school. Sa wakas, ako ay nakatapos at natanggap bilang assistant professor. Para ipagdiwang ang bago kong trabaho, dinala ko si Lola sa isang magandang restaurant at binalikan namin ang nakaraan, gaya ng kanyang unang impresyon sa akin nung una niya akong nakita. Ang mga masasaya naming sandali at lalo na ang pareho naming hilig na asignaturang matematika. Dito ko napansin na siya ay mas matanda na, mas madaming kulubot. Natural lang kasi nung una kaming nagkita, retirado na siya. At sa mahigit na 1 dekada, pakiramdam ko mas matamlay at mahina ang kanyang katawan na parang isang manipis na babasagin. Pero ang kanyang isip ay ibang-iba sa kanyang panlabas na anyo, na ganadong-ganado at napakatalino. Nakaramdam ako ng kaba nung bigla niya akong tinanong tungkol sa kung anong uri ng pananaliksik ang aking pagtutuunan ng pansin para sa aking career, patungo para ako ay maging isang ganap na isang propesor. Napinagpawisan pa ako dahil gusto kong masagot ng tama at sumang-ayon siya sa sasabihin ko. Ipinagpatuloy ko pa din ang pagbisita sa kanya 1 beses kada buwan.
Pero ngayon, mas madalas na ang pagbisita ko sa kanya dahil ang bawat panahon na lumilipas, siya ay mas tumatanda ng tumatanda. Gusto ko siyang makita hanggat maaari. Sa tuwing binibisita ko siya, palagi niyang sinasabi sa akin, "Lito, hindi ka ba abala sa trabaho mo? Wala ka bang ginagawa? Madalas ang pagbisita mo sa akin. Hindi ka dapat nag-aaksaya ng oras para lang makita ako. Okay na yung paminsan-minsan." At ang lagi kong sagot sa kanya ng malumanay habang hawak ang kanyang kamay, "Lola, itinuro mo po sa akin na mahalin ang pag-aaral. Huwag sumuko sa buhay at gawin ang pinakamahusay sa kung ano ang ibinigay sa akin. Tinuruan mo po akong pahalagahan ng buhay, palakihin at palawakin ang aking pananaw, at malaman ang kung ano ang mahalagang bagay. Kung hindi po dahil sa inyo, wala naman po ako ngayon sa kinatatayuan ko. Kayo po ay importante sa buhay ko. Kaya po Lola, ang pagbisita ko po sa inyo ay tiyak na hindi ito pag-aaksaya ng oras. At ganito po ang gusto kong gawin, nagugulin ang oras ko dito, kasama ko po kayo ngayon. Hinding-hindi ko po ipagpapalit ang oras ko kahit na sa ginto ang panahon na tayo ay magkasama." Pagkatapos siya ay ngingiti at ipapatong ang kanyang ulo sa aking balikat at yayakapin ko ng bahagya ang kanyang maliit at malababasaging balikat at bubulong ng, "Maraming salamat po sa lahat, Lola." Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!